Magandang gabi po mga kaibigan. Pare, Uwi ng aking kaibigan. Oh. nakakuha ka na naman ng content na. Rosa, yung vibes. Apo, Marquez. Anyway, gagawa na rin daw ako ni Tony ng questions doon. Expert ito sa sa lupa. Okay. Kanina nga eh. Ginawa ko si Sak ng mga tanong kay Ruby Biason. Ganun ba? Ay, narinig ako ng Ruby Biason. Wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang matapakulong. Intro. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Maraming salamat. Ito naman, matugtog natin isa pang intro natin. Ingat palagi, sabi ni Jose Jocelyn Victorino. Ingat tayo lagi. Ito ang papatugtugin natin. Kasi ang inaano ko yung ABCD, yung naka... Toto kasing tirador. Yun ang inaayos namin. Para pag... Ito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Good day, Sesa. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing Okay. tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Okay. Mga magnanakaw sa pondo ng Delmar Music. bayan, Watching from France. Paris. nanginginig Edgar Nasio. kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan,
Shout out. Okay. Maraming salamat po. Okay, ang pag-usapan natin po ngayon ay yung si Bato de la Rosa. Eh di ba ng isang araw, kahapon natalo siya? Nilabas ang desisyon ng Supreme Court sa kanyang hinihingi na TRO at binasura ang kanyang hiling. So, Makatang Tambay, good PM. So, nang binasura, ang dahilan ng Supreme Court ay wala pa daw, tinatawag na, walang urgency of the moment. At wala daw siyang, yung iba, yung majority decision ay wala siyang karapatan para mabigyan ng TRO. Siyam yun ang bumoto, nagsabi ng ganun. Ang bumoto naman na pabor sa kanya ay 5. At ang isa ay abstain. Yung abstain pala, hindi pala abstain yun, kundi on leave. Kansya, may on leave si Justice Dima Apar Dima Ampaw. Japar Dima Ampaw ang absent. So anyway, let us see whatever happens here. So ito, makikita mo, ang aking title ay Super Motion. Bakit Super Motion? Kasi po, merong tinatawag na supervening event na nangyari. Ang supervening event na nangyari po ay yung pag-utos ng Department of Justice na arrest manhunt kay Bato. Ang nag-utos ay si Acting Secretary ng DOJ, Department of Justice, na si Frederick Vida. Alam mo, sa totoo lang, yung ginagawa ninyo ay labag sa batas. Pero kasi kayo ang nasa taas, ay kayo ba susunod? Yung nabasura po, Fidel Mercado, yung nabasura ang hiling ni Bato na huwag sa karistuhin, ay ano bang ibig sabihin nun kung binasura? Ibig ba sabihin nun ay arestuhin na siya? Actually, wala rin sinabi ang Korte Suprema kung mag-aresto sila o hindi. Pero sa pananalita ni Justice Zalameda, sinabi niya na dapat hintayin ng ehekutibo o ni Bongbong Marcos sa mga tauhan niya, hintayin niya muna yung desisyon ng Supreme Court na final. Yan ay ayon sa kanya. Pero actually, dapat yun ang sundin natin. Pero ang problema po natin, kapag ang magpapatupad ng warrant of arrest ay gustong-gusto ipatupad, walang makakahadlang sa kanila. Yun po ang katotohanan. So, hanapin natin ngayon yung sinasabi ni Justice Zalameda. Alam mo, nakilala ko ito si Justice Zalameda ng personal. Noong siya ay city prosecutor ng Mandaluyong City. Ngayon, nung ako'y tinatag nito, nung ako po ay OGT bilang nagtatapos sa abogasiya, ay sa kanya ako sa Mandaluyong City ako na city prosecutor nag-OGT. So yan pong OGT ko. Tapos nagkataon, ang city prosecutor doon ay si Justice Zalameda. Dati ay kuwan pa lang siya noon. Prosecutor, city prosecutor. So sa panahon ni Gloria Macapagal, in-appoint siya. At may common friend po kami. Ang common friend namin ay si Fiscal Rabi Solis. So yan ang aming common friend. Common friend namin sa inuman. Kaya nakakilala kami Justice Zalameda. Ipakita ko yung decision ni Justice Zalameda. Ay yung kanya palang tinatag na concurring opinion. Na bumuto siya sa pagbasura sa inihingi ni Bato na
na TRO, pero ito sa nasabi niya. Pero basahin muna natin ang introduction niya. The present controversy raises substantial questions involving the effect of the Philippines' withdrawal from the Rome Statute, the continuing obligations arising from the proceedings initiated during the period of membership, the distinction between surrender and extradition, and the authority of the executive branch to cooperate with international tribunals pursuant to existing laws. These issues require careful and deliberate adjudication. So, nais ko lamang banggitin ang dahilan ni Rodel Salamida kung bakit ayaw niya bigyan ng TRO si Bato. Ito ang katwiran niya. Number one, ay walang urgency. Bakit walang urgency? Sabi niya, makakuha naman ng remedyo si Bato sa ICC. Pwede siyang humingi ng interim release doon. At pwede rin siya mag-file ng i-challenge ang jurisdiction ng ICC. Yan mga sinasabi. So in other words, ay lahat po na sinasabi, na sinasuggest ni Rodel Salamida na remedyo para kay Bato, na pagpipilian niya kung anong gagawin niya, ay nandun sa ICC. Wala sa Pilipinas. Ano bang klase ito? Oy, ano ba yung klase? Justice Rodel. Ang hinahanap ni Bato, pag dinala siya, pag sinuko siya sa ICC, ang mangyari parang sa ICU siya. Bakit? Ganito po yun. Pag sa ICC siya, hindi siya mabubuhay kung walang kamag-anak na papasyal sa kanya sa kulungan. So paano siya mabubuhay? Ang mahal-mahal na pamasahe galing Pilipinas papunta sa Den Haag. 100,000 megit ang papunta pa lang. Eroplano lang yan, tsaka pocket money. Mag-uupa pa siya ng bahay, mga 1 week, bago naman umuwi. Siyempre, alangan naman mag-hotel ka doon, mas mahal ang hotel. So, hindi po, sabihin na lang natin na Justice Rodel, hindi po practical ang remedyo na available kay Bato pag yan ang sinasabi mo. So, whereas, yung ibang mga justice naman, sinasabi na wala nang remedyong na available para kay Bato. Kaya nagbumuto na bigyan ng TRO. Yung 5 yun. Yun yung 5 siya justice. Tingnan natin ngayon dito sa dulo. Ito sabi ni Salamida. Okay? Sabi niya, given the substantial questions involved, matindi ang mga tanong, ang mga issue. So, sabi niya, naniniwala siya na dapat restraint, hindi muna mag-aresto ang ating gobyerno. Yan ang sinasabi niya. So, although he voted to deny the prayer of Senator Ronaldo M. De La Rosa's for issuance for a status quo ante order at saka temporary restraining order or any similar provisional injunctive relief. So sinabi rin niya dito, at this stage, the court is called upon only to determine whether the extraordinary remedy of provisional injunctive relief should issue. It should likewise be re-emphasized that the court's denial of provisional injunctive relief does not by itself constitute an adjudication on the merits of the principal petition. Neither does such denial necessarily validate any future arrest, detention, or surrender. These matters remain subject to the appropriate judicial challenge should concrete executive acts subsequently arise. Basically, ang kaisipan po ni Justice Rodel Salamida ay parang gano'n din ang kaisipan ni Leonin, ni Marvick Lunet, saka iba pang mga nagbubuto ng laban kay Bato. Ang gusto na mangyari, magkakaroon sila ng TRO kung may
kung arestado na si Bato. Ganun ang ibig sabihin. Ngayon, kung arestado si Bato, file pa ba siya ng motion? Hindi na. Bakit? Gagawin sa kanya yung ginawa kay Digong na kagad-agad ay tinapon doon sa dinig. So kung tinapon siya, kahit yung remedyo ng habeas corpus ay hindi na available. Yan ang magiging mangyari niya. So anyway, pag-usapan natin ano yung tinatawag ko na super motion ni Bato. Pero bago yan, ilahad muna natin si Marvic Leonin. Dito natin kukunin, hugutin kay Marvic Leonin kung ano yung super motion ni Bato. Si Marvic Leonin ay bumuto rin ng kontra sa hiling ni Bato na magkaroon ng tinatawag na temporary restraining order. Pero iangat ko yung kay Leonin kasi po may interesting dito na sinasabi siya. Ito po yung yung separate concurring opponent, ponensya ni Leonin. Ito. Separate concurring opinion. Ang title niya, Nanlaban. In the recent past, during one of the darker episodes in our country, Nanlaban serves as the code for some of our law enforcers, apparently encouraged by their leaders and the president to be brutal. In some cases decided by our trial courts, Nanlaban was used as justification for killing during law enforcement without a warrant. So the incident before us involved Senator of the Republic who was also a former chief of the Philippine National Police. It is not about Nanlaban. Rather, it appears to be another form of resistance to an attempt by law enforcers to serve what they consider as valid warrant. Albeit, although one issued that not by any of our courts, but allegedly by the International Criminal Court, established by a treaty. Sino may nag-guard sa akin? Di bali. Hindi ko mabasa. May nag-message sa akin pero hindi ko mabasa. This incident occasioned by petitioners' manifestations and motions is principally a prayer to this court to halt law enforcement. Okay. So dito ako interesado sa kanyang sinabi. We cannot now assume, sabi ni Leonin, we cannot now assume like every other warrant implemented. Hindi to. Okay. Hanapin ko lang. May nakunta ko kasi si Attorney Israel Torion na abogado ni Bato. May sinuggest ako sa kanya at okay sa kanya ang aking sinuggest. So, siguro maganda i-play natin ito. Sinabi ni Leonin, I agree that these questions are unresolved and as the ponensya did, so do I conclude that no clear and present invasion of right has been demonstrated. What has so far been pleaded is a contingent and anticipated invasion, not a material and substantial one. An injunctive writ does not issue to restrain an act whose unlawfulness has yet to be established. So, ibig sabihin, nagsabi po si Marvic Leonin na hindi sila magbibigay ng TRO kung hindi actual na serbisyo ang warrant of arrest kay Bato. Kung walang actual na
actual na delikado. So ito sinasabi niya. I agree that these questions are unresolved. And as the forensic did, so though I conclude that no clear and present invasion of right has been demonstrated, what has so far been pleaded is a contingent and anticipated invasion, not a matter of substantial and material one. An injunctive writ does not issue to restrain act whose unlawfulness has yet to be established, and as, in truth, the contested heart of the main case. Okay? So ngayon, sinasabi, hindi para dumating. Ngayon, ito na, nagpalabas ng utos yung Department of Justice Acting Secretary. Arrest Bato at all cost. Wala na. Ibig sabihin, ito na po yun ang mag-supply ng pangangailangan ni Bato ng urgency. Nagiging urgent na dahil 255,000 na mga police force ang naghahanap ngayon kay Bato. Kaya yan ang kanyang super motion. Okay? So, ganun lamang po ang ating pag-usapan kung bakit ako nag-vlog ngayon para ipakita lang sa inyo na gano'n, mayroon na siyang super motion. Bakit naging super yan? Isa sa mga dahilan po kasi na bakit hindi siya pinayagan o binigyan ng TRO ay nung nag-anunsyo si BBM. Nag-anunsyo si BBM na hindi niya iparesto si Bato. Wala siyang utos na iparesto si Bato. Kaya, kinuha ng Supreme Court yon na dahilan para hindi siya bigyan ng TRO. Isa sa dahilan. Ang isa sa dahilan ay dahil sinalo naman siya ng ng Senate. So, nagbigay ng protective custody ang Senate sa kanya. Kaya walang delikado para bigyan pa siya ng TRO. Yan po. Kaya lang umalis si Bato, well, naging ibang usapin. Ngayon, matapos na magpalabas ng balita ang Supreme Court na binasura na nila ang hinihingi ni Bato na warrant of arrest, ay kagad-agad nag-press con si Frederick Bidada, Acting Secretary ng Department of Justice, at nag-utos na sa NBI, sa mga pulis, na maarestuhin si Bato. Yan ang sinasabi. So ngayon, dahil sa utos, nagiging urgent tuloy ang sitwasyon ni Bato. Ang inutusan pa, 255 na pulis mag-aresto sa kanya. So, may balita ako. Baka dyan daw siya nagtatago sa Ilocos Sur. Malapit kay Chavit Singson. Yan ang balita ko. Kasi si Chavit Singson, ang balita nung araw, na siya raw nag-provide ng helicopter kay Bato para lang lumipad sa Mindanao. Pero nasa Mindanao ba siya? Hindi po ako niniwala na sa Mindanao siya. Dito po siya sa Luzon. At malamang ngayon, tama yung nakuha ko na tip na malapit daw siya diyan kay ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon daw si Chavit Singson. Ayun. So, bahala na kayo. Beda is beda. Ibon Castiba, si Jed Style TV. Shout out sa lahat. Si Andrea Guico, watching from Singapore. Maya Pabingi sa mga kabalen. Roger Abungan, Suprema. Hindi na kayo susundin ng Marcos administration. Ben Reclamador, out of jurisdiction ng ICC kay Bato. Tapos, Crisostomo Mariano, paano makakakuha ng interim release si Senator Bato? Who is si Tatay Digong nga. Ay kasi ang problema kay Tatay Digong, nandun siya sa The Hague, dinala na doon. So, iniiwasan ni Bato yan na madala siya sa The Hague. Kasi pag nandun sa The Hague, yun ang problema niya. Hindi siya makakakuha ng remedyo. Ang magalit kayo sa hindi, ang pinaka-practical, pinakamagandang solusyon kay Bato ay magtago siya. Pagtago niya, antayin niya kung sino presidente na mananalo. Kung kakampi niya, ay lumabas na siya. At ang pagpatupad kasi o hindi ng warrant of arrest galing sa ICC ay depende sa presidente. Kung ayaw ng presidente, hindi maitutupad.
Kaya lang, gustong-gusto talaga ni BBM. Kaya iyan nangyari. Galit siya kay Duterte, pinalipad niya si Duterte. So gamit ang kanyang inuutusan ng mga hindi dumaan sa tinatawag na due process clause ng ating bansa. Okay. Maliban dito, nais ko lang i-explain sa inyo na kung bakit sa aking matinding at marubdob na argumento, hindi pwede na mag-aresto ang ating bansa na gamit lamang ang ICC warrant of arrest para arestuhin yung kung sino-sino sa atin dito. Bakit? Kasi meron po sa Article 3, Section 2 ng ating Constitution, kasi pag kontra ang international law at saka ang ating Constitution, sa bansa natin ang mas mataas ang Constitution. Dahil dito, ang ganap mangyayari. So, titingnan natin mas mataas ang Constitution. So, nakalagay po sa Section 2, Article 3 ng Constitution na the right of the people to be secure in their homes, papers, and effects shall be inviolable. Warrant of arrest or search warrant shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Probable cause to be determined by the judge. Ngayon, ang argumento naman nila ni Antonio Carpio, nila ni mga justice dito, ang argumento nila yung nagdesisyon kay Bato, ay hindi naman daw nagsasabi ang ating konstitusyon na kung sinong judge pa ng ICC o judge ng Pilipinas. There goes the wrongness of the argument. Bakit po? Ang utos po sa ating konstitusyon, pwede ang warrant kung mayroong probable cause base sa ebidensya. Pag probable cause, pag wala kang ebidensya, parang guilty ka na. Ganon kataas ang bigat ng ebidensya na kinakailangan. Titingnan mo kay ICC. Ano ang kanilang basihan? Tingnan natin. Mag-ano tayo? Quantum of evidence for issuance of warrant of arrest for ICC. Reasonable grounds to believe lang, mababa. Kung may reasonable grounds to believe, parang paniwala ng piskal, ng judge, palabas na ng warrant. Yun ang sa kanila, sa ICC. So, ang tanong ngayon, pwede bang magamit na hindi nadadaan sa korte natin ang warrant of arrest ng ICC? Tanong. Siguro, mag-guess kayo ng sagot nyo. At bago ako sasagot, ay, Ning, maayong gabi, si Daddy Lo. Alam nyo nga ng sagot dyan? Hindi po pwede ipatupad ang warrant of arrest na nilabas ng ICC. Kasi bakit? Kasi nakabase lamang yun ang ebidensya sa reasonable grounds to believe na guilty nga yung tao. Sa atin sa Pilipinas, kailangan probable cause na halos convicted ka na yan. That is the justification, mga justices na niwa. Sana makarating sa inyong opisina kay Justice Rodel Salameda, kay Justice Barbie Clunin, kay Justice Japar Di Maampaw, kay sino pang Justice, kay Justice Benjamin Kagiwa, kay Justice Singh. Si Justice Singh, bago siya naging justice, may kaso ako sa nahawak sa kanyang korte sa RTC, Quezon City dati. Sino pa? Sino pang mga kan? Si Justice
Ricardo Rosario, si Justice Paul Inting, Justice Hernando. Sino pa? Si Justice Ami Lazaro. Ngayon, ito lang po ang aking masasabi. Tingnan niyo po ang rason ko na bakit hindi pwede gamitin ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Simply because ang pamantayan ng ebidensya ng magpalabas ng warrant sa ICC ay reasonable ground to believe mas mababa lang. Kumpara sa atin, probable cause at inutos ng ating constitution yan. Kaya hindi mababali yan. That is number one reason kung bakit hindi pwedeng ipatupad ang warrant of arrest ng ICC. Number two, pag sinabi sa Constitution, to be determined personally by the judge, nagtutukoy ito sa judge na may authority to practice, authority to exercise judicial power sa Philippines. Walang judicial power sa Philippines ang international judge. Hindi pwede tanggapin yun. Isa pa, hindi na tayo kasapi sa ICC, kaya hindi pwede natatanggapin na lang natin ang warrant of arrest nila. Pangatlo o pang-apat, iba ang pagsampa ng kaso laban sa isang tao ng dahil sa krimen, iba yung jurisdiction dyan, iba rin ang jurisdiction sa pagpatupad ng warrant of arrest. Kaya malimit ang ICC, may pinroseso sila na kaso, nagpalabas sila ng warrant of arrest, pero ang problema, walang bansa na magpapatupad ng kanilang warrant of arrest. Ganon po yun. Kaya, ladies and gentlemen, siguro bago ako lumabas, pasok muna ako ng isang kanta. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, Mainin kami. Magandang gabi. kaibigan ng lahat, Pataw Diliman. Hindi kasi mas mataas ang quantum of evidence for the issuance of warrant of arrest sa Pinas. Tama po. Tama, mas mataas tayo kaya hindi natin pili tanggapin yung ICC na warrant. sa lipunan. Joel Siason, pwede ba sa batas sa Pinas? Pwede na batas. Okay, Marianita, mayong hapon. Tessa, Encarnacion. Ayan. Magandang hapon po at hanggang dyan na lang tayo mag-vlog po kung may konti. Fidel Mercado. Kamusta na si Art Sevilla? Balik mo ang ininakaw mo, Art Sevilla. Benlik Namador. Bing Diboke. Halong get doktor to always. Okay. Helen Baguio. Imbag Malim. Helen Baguio. Dyan sa Baguio. Baguio City. Tapos Pusong Bato. Attorney, wala ng pag-asa si Bato. Di, mayroon pa yan. Tapos Dindin Sugbuanon. Ano kaya ang summary result kaya sa AC? Tingnan natin. Paghulat lang dong, paghulat. Ruth Carranza. Something PC, di ba? Obviously biased. Yun. So Benlik Namador, tama nga ang sinabi ko na mali ang mga hinga ng mga tulong. Doon dapat nga sa ICC humingi ng rights ay hindi pwede. Kasi pag ikaw pinunta ka na sa Benlik Namador sa ICC, wala ka nang
wala nang kamag-anak na papasal sa iyo, mas maganda dito ako nakakulong, at least pasalan ka ng misis mo, di ba? Kisusto mo, Mariano, paano makakakuha ng interim release si Senator Bato? Sabi, tama ka, hindi makakuha. Si Tatay Digong nga, hindi makakakuha eh. Ben Comador, out of jurisdiction ang SC. Roger Abungan, Supreme, hindi na kayo susundin ng Marcos administration. Andrea Guico, watching from Singapore. Judge Style TV, shout out sa lahat. Yvonne Castiba, Beda si Beda, Zapata, okay, magandang hapon, JJ. Geli Ramirez, good afternoon. Tapos si Marianita, kausing mayong hapon. Sino pa? Joel Shaton, Mine. Sino pa? Si Pataus Diliman. Tapos si Mylene Cam. Sino pa? Si Hilmore, Doktoto, Tirador, laging toka mo kanina sa vlog mo. Kinakabahan ako habang nanonood sa iyo. Di ka na kumilos, ganun ba? Di Toto, tinulungan mo kami kagabi. Ganun ba? Tinulugan sorry na lang ha. Kausing LJ, Joris. Yung pamangking ko si Joris talaga oh. Yan Catalonia from Kabatuan, Iloilo. Mayad nga hapon sa Kabatuan, Iloilo. Buljak Sniper. 56 likes host. Okay. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat po at babalik tayo. Paki-like na lang po sa aking mga accounts sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa Twitter. Maraming salamat po. Saka sa aking YouTube, meron pa akong isang account. Paki-like na rin po.